Ayun, pasensya na po, medyo choppy po pala yung connection ko kanina. So, ayun, sige po. Tuloy-tuloy po tayo. So, mahalaga po na maunawaan natin na hindi lamang po sa ating spiritual aspect or spiritual life concern si Lord. Di ba? Concern din po siya maging sa ating financial aspect. So, sa umaga po ito, ang lesson po natin ay about finances. So, sabi po diyan sa booklet nyo, God has no problem with wealth and abundance. So, walang problema pagdating kay Lord sa kayamanan at sa kasaganaan. So, makikita po natin, maging ang mga tao sa Bible na talagang pinagpala at pinaunlad ng Diyos. So, una po, na pag-usapan natin ay si Adan. So, Adan. So, si Adan, God provided everything for him. So, pinagkalooban siya ng Diyos ng lahat ng kanyang pangangailangan sa Garden of Eden. So, pangalawa po, ayan, si Abraham. So, ayan. Abraham rich in livestock, silver, and gold. Siya ay naging napakayaman sa mga hayop, pilak, at ginto. So, simple po, si Isaac. So, Isaac is sowed and reap 100-fold. So, nang maghasid daw po siya, ang ani niya ay naging 100 beses sa kanyang itinanim. So, sino ba po? Si David. David had collected several billion dollars worth of gold, millions of iron, and bronze. So makikita po natin, nakabilang lamang po sila sa mga tao na makikita natin na talagang pinayaman at pinaunlad ng Diyos. Ngayon po, magtatanong po ako. So, okay lang po ba na magtanong? Sa tingin niyo po, kasalanan po ba ang maging mayaman? Sino pong gustong sumagot? Ayan. Yung si ate na nakaharap dito naka-vlog. Anong pangalan ni ate? Di ko makita. Sensya na po. Regel po. Regel. Ate Regel po. Sige po. Kayo po. Kasalanan po ba ang maging mayaman? Hindi po. Hindi. So, yun. Tama. Tama si ate Regel. So, pakibigyan po ng 10 points si ate Regel. Ngayon. Hindi po kasalanan ang pagiging mayaman. Sabi nga po sa 1 Timothy 6 verse 10, sabi po dyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. So, hindi po ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, most of the time po kasi ito yung parang madalas na nami-misinterpret ng marami na ang sabi daw na ang pera daw ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, hindi po ang pera mismo, kundi ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. So, maliwanag po ba? Ayan. So, ang kasalanan ay ang mahalin ang pera dahil po ginagamit ito ng kaaway para gumawa pa ng maraming kasalanan. So, sa katunayan po, ang Diyos ang may-ari at pinagmumula ng lahat ng bagay sa mundo. Naniniwala po ba? Amen. So, ayan. God owns everything po, no? So, walang duda na napakayaman ng ating Diyos. That's why, hindi mahirap para sa Kanya na pagpalain ang mga anak niya. Kayang-kaya ng Diyos na tayo po ay Kanyang pasaganain, Kanyang paunlarin. So mahalaga po na makita din po natin na gumagamit ang Diyos ng mga channels of blessings. So, ayan. Una po, gumagamit siya ng tao. So, nakalang po Ayan, sige po. Tuloy po tayo. Una po, gumagamit siya ng tao. So, sino na po dito yung nakaranas na walang-wala siya sa buhay niya, then suddenly,
may taong nag-abot sa'yo ng pagpapala or ng blessing. Amen. Maaari yung magulang mo, di ba? Yung kaibigan mo, di ba? Or minsan, kahit nga yung hindi mo pa kakilala, di ba? Ginagamit ni Lord para i-bless ka. Amen po? Di ba? So, yun po, mahalaga po na makita natin na maging yung ibang tao ginagamit ng Diyos para tayo ay Kanyang pagpalain. Ano pa po? Nagbibigay siya ng mga opportunities. Ayan. So, pwedeng ikaw ay makapagtrabaho. Sino po ba dito yung walang trabaho at nagpipray na makapagtrabaho? Amen. Meron po ba dito? O may mga trabaho na po halos kayo o yung iba estudyante? Ayan. So, ayan. Kaya din pong magbigay ng mga opportunities katulad ng trabaho ang Diyos para tayo ay Kanyang pagpalain. Ano ba po? Nagbibigay siya ng kakayahan. Di ba? Pwedeng skills or talent. So, may mga tao po na kumikita dahil sa kanilang mga talento at abilidad. So, yung iba ngayon, di ba? Marunong ka lang mag-makeup, yan, pwede mo nang pagkakitaan, di ba? So, manahin ng damit, yan, mga talento at abilidad o kakayahan na ang Diyos ang nagkaloob. So, ano ba po? Nagbigay siya ng karunungan. Diba? Nagbibigay siya ng mga karunungan. Maaari siyang magbigay ng mga idea para magkaroon ka ng source of income. So, example nga po yun, yung mga business, di ba? Yung mga kakayahan mo o talento mo na pwede mo lang pagkakitaan. Amen? So, it is God who give us the ability to produce well. So, sabi po doon sa Deuteronomy 8 verse 18, sabi diyan, alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. Diba? At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yes, pagpapalain po tayo ng Diyos. Pero hindi basta-basta nababagsak mula sa langit ang kayamanan o ang mga needs natin. Si Lord ang magkakaloob ng lakas at ng lahat ng pangangailangan natin para makayanan natin na magtrabaho at maranasan natin ang pagpapala mula sa Diyos. Amen po? So ngayon po, pag-usapan po natin ang mga katotohanan tungkol sa pinansyal na buhay. So, ayan, may mga blank po sa ating mga booklet ngayon, di ba? So, una po, ikaw ay pagpapalain upang ikaw ay maging blank. Sino po gustong sumagot? Any idea po? May idea po ba kayo? Ikaw ay pagpapalain upang ikaw ay maging... May nagtataas po ba? Ayan, si kuya ay si tatay. Ano pong pangalan niya? Alexander D. Vinagracia. Ay? Parang hindi niya nakikita. Sige po. Anong tanong? Ikaw ay pagkapalain. Ikaw, upang ikaw ay maging Mabuti. mabuti. 3 points po para kay tatay. Next, sino mo may ano? At yung kanina pong sumagot, si ate. Parang Ay, sino mo nagtataas? Siya lang po ba yung nagtataas? ako, Sister Ellen. Sige po. Siya po muna. Para di ko po kasi nakikita lahat eh. Sige po. Para may chance pong sumagot Ikaw yung ay iba. pagpapalain kung magsisikap ka na hingiin mo sa ating Panginoon ang pagsisikap. At ibibigay niya yung mga biyaya na nais mo. Amen. Amen. So, sige po. Hindi po kasi yun yung eksaktong sagot eh. Pero bibigyan po kayong 3 points. Ayan, si ate, ito na dito sa harapan. Yung naka-ponytail. Sige, ano pangalan niya? Jamel po. Ay, mali yan. Jamel. Ay, sige po kayo po. Ano po yung sagot niyo? Ikaw ay pagpapalain upang ikaw ay maging pagpapala rin sa iba o makatulong sa iba. Amen. Ayun, tama. Ayun, 10 points po para kay ate.
Ayan, tama po yun, no? Ikaw ay pagpapalain upang ikaw ay maging Pagpapala. papala. So sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan para magamit ninyo sa mabubuting gawa. So hindi ka lang po pala pagpapalain ng Diyos para lamang sa pansariling benepisyo. Diba? Hindi masama na gumastos ka para sa sarili mo, lalo na kung ikaw naman ang naghahanap buhay, nagtatrabaho, diba? So sabi nga, deserve mo yan. Diba? So, hindi din masama na gumastos sa pamilya mo at sa mga pangangailangan mo. Ngunit, ayan, bantayan din po natin ang ating puso na huwag maging gahaman sa pagpapalang material. Diba? So, huwag ka lang maging self-centered na ititake mo na lahat ng blessing ay para lang sa iyo. Amen po? So, ayun, maraming tao po kasi ang naghahangad ng pagpapalang pinansyal upang mabili nila ang lahat ng gusto at ma-enjoy lamang ang buhay. So, yun nga po yung tinitake lang po nila yung mga pagpapala na kanilang tinatanggap for their own sake. Diba? Para lang sa kanilang sarili or para lang ma-enjoy lang nila ang buhay. So, hindi lamang po yun ang purpose kung bakit tayo binibless ng Diyos. So, may mga nangihingi ng blessing kay Lord para sa luho. Diba? Yung luho lang. Diba? Yung gusto. So, mahalaga po na maunawaan natin na tayo'y pinagpapala ng Diyos para sa ating mga pangangailangan, hindi para sa ating mga